Isang mapagpalang pagbati sa bawat isa. Ako'y nagpapasalamat na muli na naman ako'y makapag-share sa inyo ng patungkol sa reality of health aspects, no? And the reality, narito tayo ngayon sa tinatawag na pandemic na kung saan ay lumalabas na naman po, no, yung iba't ibang variants, no, ng COVID-19. So that's why napakahalaga po na tayo po ay ma-inform, no, kung ano ba talaga ang dapat nating gawin para lang po maproteksyonan ang ating mga sarili. Sa kapakanan ng bawat isa, ako nga po pala ay si Coach Lito Balin, sa pong Health Awareness Educator. And isi-share ko po sa inyo sa pagkakataon na ito ay ang patungkol po sa topic na understanding the role of supplemental activated stabilized liquid oxygen in human health, no? So napaka-importante na itong supplemental oxygen na to na bukang bibig na po ng ating mga taga DOH, no? Sa mga departamento nila na sinasabi nila na we need to come out with our own laboratory para makapag-produce tayo ng sarili nating bakuna. And the reality, ito while na tagal pa po kasi mangyari yan, no? It will take years, no? At talagang mabusisi po yung pagtatayo ng laboratory na yan. And we need to come out, itong bukang bibig din nila, na we need to find out dun sa tinatawag na supplemental oxygen. And so happen, matagal na po namin alam ito at matagal na po namin itong sinishare when we talk about liquid oxygen, na ito po ay subok na po ito for more than 3 years, no, dito sa Philippines. And hindi lang po ito lumutang kasi medyo bitin yung pagpo-promote ng product na ito. And napapanahon, kaya ito po ay na-revive after 3 years na hindi po ito natin nagalaw sa merkado. Muli tayong nakakuha ng supply sa US. So kaya narito po tayong muli nating i-establish, no, na kung paano tayo ma-aware, no, na meron na pala na nag-exist sa market na kung tawagin ay supplemental activated stabilized liquid oxygen. So kaya po gusto ko lang po sa inyong i-share na this product ay napaka lalim, no? Laliman natin, no, yung ating pag-unawa sapagkat maraming nagtatanong nga, no, na paano kaya tayo makaiwas sa COVID na to, no? So, hindi talaga natin maiiwasan 'yan. Talagang mabubuhay tayo ngayon na kasama itong COVID na to at saka yung mga darating pang mga iba't ibang klaseng variants, no? So kaya ang tanong ngayon ng pangkaramihan, sapat ba ang oksiheno mo or sapat ba ang oxygen sa aking katawan? No? Kasi tandaan po natin, pagka mayroon po tayong nabili na oximeter, ang normal talaga po na reading ng oximeter, ng oxygen level natin sa blood is 97% above, no? Pero pagka nag-94, at least okay pa naman yon. Sabi nga ni Dr. Willie Ong, okay pa yon. Pero pag nag-93 po, nagbe-blink na po yan, yung acting oximeter. Ibig sabihin, wala na po sa tama yung porsentahe na kailangan ng katawan natin ng oksiheno. So, ibig sabihin, pwede tayong ma-virus o matamaan ng iba't ibang klaseng virus. Hindi lang COVID, no? So, ang nakakalungkot niyan, minsan, meron nga akong sinubukan na oximeter. I found out, mayroong na oximeter ako na 84. So, nakakatakot. So, nung tinanong ko siya, ikaw po ba ay naninigarilyo? Babae po to, no? So, ang sabi niya, yes po, sir. So, nakakailan kang pakete? Nakakaapat na pakete. So, sabi ko, madam, kung talagang gusto mo pang medyo mabuhay na mapayapa at wala kang nararanasan na mga paninikip ng dibdib at komplikasyon para makaiwas sa komplikasyon, ay much better, no, na iwanan natin ang paninigarilyo kasi wala po yung maidudulot. In the future, pagka ikaw po ay isang chain smoker, lalo pa manginginom ka na, nag-smoke ka pa, the reality niyan, ang pinakadulo mo niyan ay emphysema. So mahihirapan kang huminga, mananaba ng iyong uh, matatambok, kumbaga sa mamamaga ng puso mo. So lalabas na yung iba't ibang komplikasyon. Hirap na hirap po yan, no? Halos kumakapit ka na sa pisi na parang akala mo umaakyat ka sa isang napakatirik na bundok, no? So hirap na hirap po yung may emphysema huminga. So that's why habang maaga pa po dapat tayo ay ma-aware na patungkol sa mga bagay na ito. So kaya nga po mayroon po ako isang magandang i-share sa inyo bago ang lahat ay mayroon po ako ditong simpleng comics, no? So kaya nga pinamagatan ko itong sapat ba ang oxygen mo, no? Kasi it will kumbaga kasi ito na yung napapanahon na magkaroon tayo ng campaign o ma-aware tayo, no?
Kaya nga, ang reality po, ang oxygen ang pinakamahalagang elemento sa ating mundo, no? Kaya nga po, sabi nga ng isang pasyente dito, nagtatanong sa isang doktora, Dok, madalas po sumikip ang ulo, sumasakit ang ulo ko. Parang nahihilo, pagod, lagi ang pakiramdam, at dumami pimples. Dumami daw ang pimples niya ngayong palagi naka-mask, no? Yung naka-face mask. Bakit po kaya, Dok? Okay? Ang sagot naman ni doktora, ito ay dahil sa hindi maayos na paghinga, mababaw at maiksi. Hindi tayo nakakakuha ng sapat na oxygen na kailangan at ito ay nakakaapekto sa ating kalusugan, pisikal at pangkaisipan. So kaya po, ang sabi naman po ang kasunod pong tanong ng kanyang pasyente, ano po ang nangyayari kapag kulang tayo ng oxygen? So ang sabi naman ni doktora, ang hangin na ating nilalanghap, ito ay pinoproseso ng ating baga para ma-convert na itong liquid oxygen para dumikit sa dugo or tinatawag na hemoglobin. So kaya po, napaka-importante pala nitong usapin patungkol sa supplemental oxygen. So that's why, kailangan po pala natin mapanatiling healthy ang baga natin para sa ang supply ng liquid oxygen sa ating katawan ay maging normal. So kaya sabi ni doktora, tama, kapag hindi nakakapagproseso ng maayos ang ating baga ng sapat na liquid oxygen, ang katawan at immune system ay apektado. So maaari itong magdulot ng kahit anong mula sa simpleng problema sa balat, sakit ng ulo, pagod, stress, problema sa pagtulog, high blood pressure, infection, hanggang sa nakakamatay ng mga sakit, gaya ng mga sakit sa puso, pneumonia, at iba pa. Kaya no wonder ang daming may pneumonia. So, ganun pala ang nangyayari, no? Yung hangin pala na nagigsi sa ating kalikasan, pag ito pala ay nilanghap natin, pinoproseso ito ng ating baga. At yung baga po, siya po yung nagko-convert ng hangin para ito po ay maging isang likido. Na yung likido na yon, kung tawagin liquid oxygen, doon pa lang po siya makakadikit sa ating blood. So, ibig sabihin, yung po'y napapanatili pag maayos po ang proseso ng ating lungs sa pagproseso ng hangin para magkaroon ng liquid oxygen, so lalong dumadami po at sapat na sapat po yung tinatawag na oxygen blood. Yan. So maayos po yung pag-circulate ng ating baga, ng ating dugo, hindi po lumalapot at naiiwasan po yung pagkakaroon ng mga komplikasyon, lalo na po yung sakit sa puso, stroke, at marami pang iba. Yan. So kaya maiiwasan po na magkaroon tayo ng pneumonia dahil napakarami pong namamatay sa pneumonia kaysa sa COVID. Yan po ay ayon sa datos sa statistic, no? Masyado po tayong natakot sa COVID, but the reality, yung mga dati pa po ng mga sakit, napakarami po talaga ang namamatay, no? Wala pa sa kalingkingan itong si COVID. So, kaya nga po, mayroon po tayong laging ito pa ay isang regulasyon, no, ng government, ng Department of Health, na talagang we need to wear mask, no? Yung face mask na sinasabi. But ito po ang katotohanan patungkol po dito sa face mask, no? Face mask can protect you to virus, yes. But face mask can reduce oxygen intake. So yun lang po yun. Mayroong good at saka bad effect sa kalusugan ng tao, leading to potentially hazardous oxygen deficiency. So nauuwi pa nga po sa hypoxia, no? So it's hard po ito sa kadahilanan na tayo po ay nagkakaroon ng tinatawag na hypoxemia. So kakulangan sa oksiheno na nagdudulot in the future pagka talagang totally wala ka na talaga, nag 80% na yung ating oxygen level, ay delikado na po yun. Anytime pwede po tayo mag-cardiac arrest. So, ano pa po ang naidudulot na kung tayo po ay nasusupot yung ating hininga, yung ating binuga na carbon dioxide na expired gas, ay lalanghapin mo ulit. So, ang tawag po doon is carbon dioxide exposure. Sobrang exposed po tayo, no? Lalo pat talagang naging regulasyon po yan na kinakailangan pag lumabas ka, kinakailangan ka face mask, no? Pag sumakay ka ng anywhere, any place, pag may pupuntahan ka, sa LRT, sa buses, etc., dapat naka-face mask ka. So that's why we're so exposed dun sa tinatawag na carbon dioxide exposure. So they also cause rapid accumulation of harmful carbon dioxide, which can have significant cognitive and physical impacts. Hindi po ito kwentong barbero. Sikat pong tao, ang doktor ang nagsasalita po dito, si Dr. Joseph Mercolo, no? So ibig sabihin, lahat ng bagay na ito na nangyayari sa ating pangkalusugan, yes,
mayroong maganda, protektado tayo sa virus, but the reality, mas malaki yung impact pagdating doon sa ating health. So, yung nagkakaroon po ng matinding hazard doon sa ating kalusugan. So, kaya po, napaka-importante na mayroon po tayong dapat maunawaan, na malaman, na pwede nating gawin o gamitin. Isa pa dyan, katulad yan, yung tinatawag na heart attack. A myocardial infarction occurs when a portion of heart muscle dies due to lack of oxygen. No? So kaya ang heart attack ay dahil po yan sa kakulangan ng oksihino sa mga muscles. Because the reality, lahat po tayo, ang human body po ay composed of cells. So yung cellular na yan, mayroon po yan na kung tawagin ay mitochondria. Yan po yung baterya. So ibig sabihin, it requires oxygen para mag-produce po ang ating mitochondria ng adenosine triphosphate. Yun po yung energy na mamaya po i-share ko din sa inyo. May illustration po ako dyan, no? Okay. And the reality, ito po, napaka-importante, no? Na maunawaan natin itong apat na elemento. Survival of human being without 4 elements. Number 1, human being can live for 3 weeks without food. No? Pwede tayong mabuhay ng 3 linggo na walang kain. Kaya nga may mga nagpa-fasting, long fasting. Yung ating Panginoon, ang Misaya, nag-fasting po siya ng 40 days and 40 nights. Pero may fluid yun. Kasi pagka ikaw nag-fasting, lalo pa sa gitna ng disyerto, 3 to 4 hours lang pwedeng mamatay ka na. No? Ma-dehydrate ka na kaagad. And when we talk about human being can live for 3 days without water. So pag pinag-usapan tubig, pwede kang mabuhay na puro tubig lang iinumin mo sa loob ng 3 araw. Ayan. So, now, pag pinag-usapan po yung ating temperatura, human being can live 15 to 45 minutes in water, no? Na kung saan nandun tayo sa 0 degrees below, no? 45 to 0 degrees. So, yun po yung pwedeng makapag-survive tayo dyan. And human being can live, ito na, for only 3 minutes, no? Without oxygen. So, mean to say, pag walang oksihino sa 3 minuto, wala na. Patay ang tao. Kaya nga ang nakakalungkot dito, yung mga nangingitim na inatake nandun sa loob ng bahay, bago pa makarating ang ambulance, wala nang pag-asa na may survive. Kasi bakit? Within 3 minutes, mamamatay na yung tao. Kaya po, napaka-importante na mayroon po tayong laging ready available sa ating bahay na liquid oxygen. Kasi bakit? Pag once napatakan mo, split seconds, pasok na kaagad doon sa brain yung oxygen. Kaya po napaka-importante yung supplemental liquid oxygen na mayroon tayo ngayon. Especially, hindi lang dahil may pandemic. Mamaya, i-reveal ko sa inyo kung bakit napaka-importante ito. Na dapat lahat ng tao habang naglalakad, kaya nga ginawa itong 30 ml para laging nasa bulsa po natin. No? Para hindi tayo magulat na lang. Biglang nanakit ulo mo, biglang sabi mo, mukhang aatakin ako sa puso, pataka kaagad sa ilalim ng dila nito. Okay? So, it really, this supplemental liquid oxygen can help us, no? Makakatulong ito sa ating buhay para ma-extend yung life natin. Hindi umiksi, kundi ma-extend. Okay. So, human being can live for only 3 minutes without oxygen. Okay. Oxygen is the most vital element on Earth. Yan. Ito yung pinaka-importanting elemento sa ating planeta. Because life would not be possible without oxygen. Not only does it form the building blocks for all living matters. So, oxygen is the basis for nearly all cellular metabolic functions. So, napaka-importante niya dun sa tinatawag na cellular metabolic function. No? Kasi bakit? Mamaya, dadaanan natin yung mga bakit na yan. The reality is simple. No? 100 years ago, our air was composed of 35%, 38% oxygen, pure oxygen. No? Nung ancient time, ang ini-enjoy ng mga tao nung unang panahon ay 38% pure oxygen. Kaya pala, no wonder, ang haba ng buhay nila, hindi sila mga sakitin. No? May mga nag-average ng 900 years, 800 years, 700, hanggang bumaba ng bumaba. Hanggang sa ating kasalukuyan, ang buhay na lang ng tao, maabot na lang. Masaya na yung naka 100-year-old. No? Pero mostly, 70 plus pa lang, wala na, bye-bye na. Because grabe na yung emphysema, grabe na yung komplikasyon ng diabetes, grabe na yung komplikasyon ng kidney. No? So yung liver, wala na. Yung kidney, wala na. So that's why, expired ka agad yung tao.
no? Wala pa nga, hindi nakakaabot ng 90-year-old, ng 80-year-old, grabe na, hindi na makagulapay, no? Naka-wheelchair na, 80 anyos pa lang, no? So that's why the reality, ancient time, ito na yung revelation. Nung ancient time, 38% ang oxygen level natin, pure. But sad to say, ito lamang nakaraan bago mag-pandemic, meron akong isang kaibigan na engineer. So, meron silang pang meter doon sa oxygen level. So, pumunta kami sa EDSA. Kumbaga sa monitor nila yung oxygen level ng EDSA. Yung kasagsagan ng takbuhan ng sasakyan, no? Grabe. Imagine na 10 a.m. to 5 p.m. Grabe. 11% ang oxygen level sa EDSA. So, paano tayo makasurvive niyan kung doon ka titira? No? Kaya, no wonder, pero yung mga taong grasa nakakasurvive sila. Grabe yung immunity nila, no? So, ngayon, ito ang masaklap at realidad na katotohanan. Bakit? Ang kinatatakutan natin ngayon, yung exposure tayo, yung ma-exposure tayo, yung mahawaan tayo ng COVID virus. But the reality, even without the COVID, may mabigat na tayong kinakaharap na araw-araw, every seconds, every moments of our life, nandyan yan. Hindi ka makakaiwas, hindi ka makakatakas. No? Buti pa ang COVID, pwede ka makatakas kung hindi ka pupunta doon talaga sa may mga infected at hindi ka talaga aalis na o di ka mag-isolate ka na sa bundok. No? Pero hindi tayo makakatakas talaga pagka inabutan tayo ng mga virus na yan, liniparan tayo yan, wala tayong magagawa. So ito yung po yung sistema na kahit wala si COVID, mayroon tayong kinakaharap na isang napakalaking, kumbaga sa pagdating sa pag-usaping pangkalusugan, ay isang napakalaking dagok sa ating pangkalusugan. Ano ito? Ang sabi ko po nga kanina, 38% ancient time, pure oxygen. But sad to say, the reality, we have just only 21% oxygen to 28% na ini-enjoy sa planet Earth. Right? But sad to say, yung 21 to 28% na yan, nandun na po nakakarga yung tinatawag na PM2, yung particulate matters 2, no? So, mean to say, what is this particulate matters 2? Yung PM2 na tinatawag ng mga engineer. So, ang particulate matter 2 po, yan po ay simplified po natin or ilagay natin sa layman terms, no? Yung papel dilihan na ginagamit ng mga karpentero, no? Or anybody gumagamit yan. Yung papel dilihan, kukunin po natin, kakaskasin natin yung itim, no? Yung pinakamagaspang. At dudurugin natin ng durug na durug. Gawin natin po na pinong-pino. O gawin nating nanotechnology na halos microscopic na. So yan po ngayon, yung nakasambulat pala dyan sa ating ini-enjoy na 21% to 28% oxygen level. May karga po yun ng PM2. Para makita nyo yung PM2 na yan, mamayang gabi, tingnan nyo po yan, patay nyo lahat ng ilaw, kumuha kayo ng flashlight, mag-flashlight kayo. Makikita nyo yan, grabe, ang tindi. No? Hindi mo sukat maisip na ganun pala yung nilalanghap mong hangin. So, nandun yung particulate matter, nandun yung mga heavy metals, no? Na yun ay nilalanghap mo at yun po ang nagiging cause kung bakit severe ang inflammation ng ating mga tube ng ating lungs, no? So, matindi po yung ating inflammatory na tinatawag, namamaga po tayo na hindi napapansin. Kaya nga, minsan laging, kumbaga sa na-experience natin, masakit ang ulo ko, mukhang may vertigo na ako. Naku, migraine ako, masakit bato ko, masakit ang may frozen shoulder ako. So, ang dami nating napapansin na pain, no, sa ating mga katawan. So, yan po yung cause kung bakit nagkakaroon po tayo ng mga bagay na ganyan na na-experience na nararanasan na nararamdaman because of that matters, yung tinatawag nating particulate matters too, na yan pula ang nandyan sa ating hangin na nilalanghap. So, ano mangyayari ngayon sa lungs natin? Mamamaga. So, hindi siya makapag-produce ng tamang liquid oxygen papunta sa ating blood para magkaroon ng sapat na liquid oxygen yung ating blood. So, ang nangyayari, lumalapot yung blood natin, sasakit ang ulo mo because magkakaroon ka ng lack of oxygen sa brain. So, yun po yung tinatawag na bakit nagkakaroon tayo ng migraine. But the reality, pagka yan ay po severe, nagkaroon ng constriction, dilation, whether you like it or not, pwedeng sumabog yan, magputukan yan. Pag pumutok ng kaunti, nag-bleed, mild stroke. Pero pag massive bleeding, stroke. So, bye-bye. Expired po tayo dyan. So, kaya po, ito ang reality sa ating kinalalagyan ngayon na planeta. But because of pollution, ozone layer depletion, and rainforest destruction, the air we breathe today has barely over 21% to 28%. No?
and it is decreasing, that is a 30% drop in the presence of oxygen in the air we breathe. So, kaya no wonder, ang daming asthmatic, ang daming namamatay sa pneumonia. Anong kinalaman naman dito? Yun na, lack of oxygen, malalaman natin yan. Lahat po ng klaseng sakit ay malaki po ang kadahilanan ng lack of oxygen, ng kakulangan ng oksihino. Alright. So that's why, ito nga yung sinasabi ko, no? The oxygen we breathe combines with the food we eat to form energy. This energy is called adenosine triphosphate, or ATP. So oxygen is the most essential nutrient. Lack of oxygen or anaerobic conditions invites pathogenic attacks and diseases. Okay? So, maraming nagsasabi niyan, mga Nobel Prize winner pa, si Dr. Otto Warburg, sinabi niya, demonstrated that the key ingredient for the formation of cancer is a decrease of oxygen on the cellular level. Grabe, kaya pala no wonder ang daming may cancer ngayon, no? Because of lack of oxygen. So, sabi din ni Dr. Sheldon Handler, author of the Oxygen Breakthrough, says that ATP is the basic currency of life. Without it, we are literally dead. No? Literally dead. Patay tayo. So, imbalance or interruption in the production and flow of this substance results in fatigue, decrease, and disorder, including immune imbalance, cancer, heart attack, heart disease, and all of the other diseases. No? So, ibig sabihin, talagang when we talk about lack of oxygen, marami pong komplikasyon na lalabas. So kaya nga sabi ng isang lalubhasang doktor, no? Ang sabi niya po, all chronic pain, suffering, and diseases are by the lack of oxygen at the cell level. Yan po yung sinasabi ni Dr. Arthur Guyton. So this pandemic time and with polluted air, the food we eat and we drink today, supplemental oxygen and micronutrients are required for cellular respiration, rejuvenation, regeneration, and duplication of cells para totally yung ating immune system ma-boost po yan. So that's why ito po yung talagang pinaka-priority natin. Optimum health is our top priority. Dapat, sana. Because oxygen plus micronutrients, yung mga kinakain nating buhay, yung mga fruits and vegetables, pagka once po yan ay na-process, so in a form of micronutrients, so pag nagsama po yan, nagtagpo yang si oxygen at saka si ATP, si micronutrients, mag-produce po sila ng ATP. Ito po yung illustration, yan. Okay, so ito po yung linya, diet, micronutrients, yan po yung mga carbohydrates, fats and proteins, no? Digestive and metabolized by products, and plus the oxygen. Pag yan po ay nagsalubong dyan sa loob ng mitochondria, yung pinaka-battery po ng ating cells, magpuproduce yan ng ATP. Na kung saan yung ATP naman po yan po yung magsusupply sa lahat ng mga major organs natin. Yan po yung high voltage, no? Siya po yung magkakarga ng kuryente sa puso, sa mata, sa liver, sa lung, sa kidney, sa pancreas, sa mga blood, sa colon, no? Sa brain, sa skeletal muscles. So that's the time na magkakaroon po tayo ng optimum health, no? Kaya that is our top priority, no? All right. So ito po, liwanagin po natin. What is oxygen? Ano ba itong O2? Okay. Oxygen is a basic human need. Without it, we would not survive. We need oxygen to support proper functioning of every system in our body, including our immune system. So, pinag-uusapan po dito, ang pinakamalaki pong pinag-uusapan ngayon when we talk about this COVID, no? Itong mga virus na to is palakasin ang immune system. Yan. Para si Governor Gwen Garcia, ito po yung kanyang pinupuntuhan din. Hindi na natin maiwasan ang COVID. Kailangan tanggapan natin na nandyan yan. Ang kailangan lang natin, individually, palakasin natin ang ating immune system para po maproteksyonan ang ating katawan sa pagpasok ng virus na yan. Okay? And what happens if we don't have enough oxygen? Our body cannot function normally, and it has a negative impact in our mental and physical health. So mayroon po yung negative impact sa ating mental. Kaya nga nagkakaroon po tayo ng pagkamalimutin yung mental health natin. Tapos yung physical natin, madali tayong hingalin. Lack of oxygen po yan. It can result in anything from mild skin problem, headache, dizziness, tiredness, to a life-threatening diseases. Yan. So, where can we get O2? Okay, ito na. Saan ba natin makakakuha ng oxygen? Oxygen from the air we breathe. Pwede tayo makakuha sa ano. Yan ang number one talagang source natin, yung oxygen.
supplemental oxygen. Yan, dalawa po ang pwede nating pagkuhanan na ngayon. No choice tayo. At ito po yung sinasabi ko sa inyo na pag pinag-usapan natin yung oxygen from the air, malaking problema na. Hindi nakapag-produce ng liquid oxygen ang ating lungs because namamaga siya. Grabe yung inflammation niya. And at the same time, kargado po ng PM2 yung hangin natin na nilalanghap. Kaya po, ito po yung dahilan kung bakit we come out na dapat magkaroon tayo ng idea how to get this supplemental liquid oxygen. Yan. So what is activated stabilized oxygen? So ito po yung liquid oxygen drops na ating pong ginagamit. Yung tinatawag nating supplemental oxygen. It is bioavailable supplemental oxygen drops that directly oxygenate our blood. Yan. Yun yung good news. Na-oxygenate yung ating blood. Okay? And then number 2, oral and topical supplemental oxygen drops. So pwedeng gamitin po ito sa ating, ginagamit mostly talaga ito sa ilalim ng dila. Kasi nandun po yung napakataas na absorption rate. 90% ang absorption po directly to the bloodstream. Kaya nga po, di ba, pagka ang isang tao po ay nakakain ng may lason, bumubula yung bibig, namamatay. Okay? Yung iba, immediately namamatay ka agad. So, bakit? Nandun po sa ilalim ng dila natin yung pinakamabilis na absorption papunta sa brain or dun sa ating vessels sa brain. So, that's why this activated stabilized liquid oxygen, 90% yung tinatawag nating oral mucosa absorption. No? Pag drain up natin sa ilalim ng dili, split seconds, nandun na kagad sa vessels sa brain natin. Nasa bloodstream na natin. Pag once na ininuman ng tubig, sasama na siya doon. So, dadami na yung oxygen mo at didikit na yun sa ating hemoglobin. And, pwede po itong ipampatak sa mga sugat, no? Mga kati-kati, mga insect bites, etc. At lalo na po yung bagong sugat, ang bilis po maghilom. Hindi po nagkakaroon ng infection. Naiwasan po yung pagnanana, no? Okay? So, kaya, kumbaga sa hindi mo na masyadong kailangan si mga T-cells mo. Kasi pagka once wala kang ginamit yan sa sugat, automatic yung T-cells ang umaatake niyan. Kaya nagnanana sila, lumulubo, tapos matutuyo. So, pero patay din yung mga T-cells natin. Because ang tawag sa mga T-cells na yan ay suicide bombers. Okay? So, number 3, can be readily absorbed and used by our body. No? Ready to absorb. No? Bioavailable po talaga siya. And what is the difference of activated stabilized oxygen from other liquid oxygen? Okay, number 1, unique formulation of activated stabilized oxygen. No chloride. So wala po itong chloride. No hydrogen peroxide. Non-toxic. Yan. Yan po yung mga pagkakaiba. And number 2, highly stable and potent form of natural bioavailable oxygen which directly, oxygenate our blood. So ang bilis pong magparami ng magparami sa ating red blood cells, no? Sa ating hemoglobin. Ganun siya kabilis, no? And then the pH balance safe to use undiluted orally and or directly on the skin. Yan. So may mga studies po dyan. And manufactured in USA at dito sa Philippines po natin, approve po ito ng approve po ito ng Philippine FDA. Mayroon po tayong CPR number. FR- 4000011744195. So yan po yung ating FDA CPR number. Hindi po tayo pwedeng magbenta na hindi po approve ng BPAT. Lalo pat napakaselang po nito dahil ito po ay liquid. No? Kaya nga po ay napakatagal na nito sa merkado dito sa Philippines. Hindi lang masyado itong nakilala. No? Dahil medyo bitin lang po yung pag-expose ng product na to before. Okay? Pero sa ngayon, napapanahon, talagang mag-explode po ito. Alright, so Anscorp, we are the leader in nutritional oxygen drops. No? So we would like to share with you this very important drops, no? Yung oxygen drop, a drop of life on polluted world. So we come out this supplemental oxygen in a bottle. Yan. Ito yung tinatawag na activated stabilized oxygen. So it's a unique and proprietary formula bioavailable oxygen molecules and essential trace minerals. Yan. Ito pong activated stabilized oxygen or ASO is a cluster of 4 oxygen atoms in a very stable grouping called polyatomic tetraoxygen. Yan. And has 350,000 parts per million of bioavailable oxygen. It is easily and rapidly absorbed into the bloodstream. It is natural disinfectant and has powerful antimicrobial properties. It also supports the renewal of cells. Yan. Nare-renew niya po yung cells. Kaya yung sinasabi ni Dr. Alexis Carril, isang famous Nobel Prize winner award na sabi niya nga, cells are immortal. But
If we renew that fluid regularly, the pulsation of life can go on forever. Yeah, by helping them assimilate and use nutrients. All right, ASU is a safe and verified by SGS in the United States, no? Ayan. So, was now toxic following a dermal application, kaya ginagamit ito ng dermatologist, was not determined to have an acute or oral toxicity, did not introduce dermal irritation following a 4-hour dermal exposure, was not acutely toxic following a 4-hour inhalation exposure, was not an eye irritant. Kaya napakaganda pong protection ito sa mata natin. Kasi ang cause po talaga ngayon kung bakit maraming nagkakasakit sa mata, yung tinatawag na dry eye. Ang dry eye dapat supposedly ay ito may mangyayari lamang sa 40-year-old above. But sad to say, bata pa lang ngayon, nagsiselfon na, nagtatablet na, kaya yung mga bata may makikita mo, ang kakapal na ng kanilang mga salamin because of the dry eye. And pag nag-dry eye po yan, kasunod na po niyan ang iba't ibang klaseng sakit. Papasok na po dyan yung lalabo ang mata because of the yung tinatawag nating floater eyes, dadami, and magkakaroon ng pterygium, magkakaroon ng mga tinatawag na mga yung nagkakaroon ng parang yung pugita, no? Yung tumutubong puti na parang kumakalat, no? So yun po yun. And in the future, pwedeng ma-develop yung katarata at glaucoma. At totally nasisira po yung dahil po sa blue light ray sa ating mga ginagamit ng mga laptop, cellphone, no? Yung ating mga TV, plus yung ating mga ilaw na ginagamit ng mga LED, that is carcinogen. Kaya hindi dapat tayo gumagamit ng mga gadgets na yan or mga electric bulbs na yan. Lalo na sabi natin, mura kasi yung LED light. Mura, pero that is carcinogen, no? Nakaka-effect, grabe po yung epekto niyan sa ating katawan. Kaya nga po tayo, kung may wifi tayo sa bahay, dapat pinapatay po natin ang wifi. Kasi pag once na hindi po kayo nagpatay ng wifi, whether you like it or not, para kayong nasa loob ng microwave. And any form of foods na nilagay sa microwave, that is carcinogen. Wala na pong enzyme yan. Alright? Inabsorb na po yan ng radiation. Okay. Okay, so that's why supplemental activated stabilized oxygen drops can help. It can boost energy, aid heart health, reduce inflammatory conditions, improve sleep, increase stamina and energy. Okay? Improve concentration, decrease recovery time. Magaling ito sa mga lang nagpapagaling. Enhance memory function, relieve headaches, preserve stored water. Yan, hindi ka mag-iihi ng mag-iihi. No? Improve nutrient utilization, reduce bad breath, bacteria, support the immune system, improve physical performance. Yan. So, ang paggamit po nitong supplemental activated stabilized oxygen, you should have to take 10 to 15 drops under the tongue, no? 3 times daily. So, 30 minutes before or 2 hours after each meal, no? Ang gagawin po natin, isi-shake lang po natin itong maigi, no? Isi-shake natin bago natin i-consume, no? Isi-shake po natin yan, tapos ng maigi, tapos saka po natin yan ipapatak sa ating ilalim ng dila. Yan. Okay? So keep away from any metal utensils, no? Or metal containers. Hindi po pwede itong ilagay sa kutsara. Hindi po lahat pwedeng ilagay ito sa baso na metal, no? Pwede mga mga basong mababasagin, no? Okay? So doon pwede nating gamitin. Pero pag mayroon pong metal, hindi po pwede siyang sumagi sa metal. Ganun po ka-sensitive ang stabilized liquid oxygen. Okay? Naka-design po ito. Kung ito pong hindi naglagyan na to ay walang metal, dapat wag na natin isalin sa kung may ano pang metal. Ida-drops natin ito sa ating ilalim ng dila. Okay? And after mga 5 minutes, pwede na tayong uminom ng tubig para totally mag-explode siya sa ating bloodstream. Right? Okay? Ayan. So, ito yung product safety na sinabi kanina, no? Verification certified from SGS. Yan. Nabanggit ko na yan. And meron po tayong scientific and clinical study report of test. Yan. So, ito po yun. So, oxygen absorption and capillary dilation contraction study. Okay. Using Protac iodine 26 and the Martin capillary microscopic. Ito po yung mga studies, no? At marami pa po yan. Si Dr. James Decker, sabi niya, showed that oxygen energy increases the nitric oxide level in the body. Okay. So, kaya, kung hindi kayo naaarawan, pag mayroon kayo nito, para na rin kayo nagpa-araw.
Okay? Pero importante pa rin na nagpapa-araw tayo kasi naturally, yung ating skin pores, pagka yan ay nagkaroon ng init, no, nasinaga ng araw, magkakaroon po yan ng pagpapawisan kayo, no? So certain level ng ating vessels, nagpo-produce po yan ng tinatawag na nitric oxide. Or yung kung tawagin sa supplementation ay yung tinatawag nating arginine. Yan. So nitric oxide po yan. But this one, it really can help us to produce vitamin D. Ayan. Yung atin. And FDLTO, ang license po natin, Food Distributor, Importer, and Wholesaler. And at the same time, ito po yung ating CPR certificate, FRCPR, yung Product Food Registration. Importante po yung mga legalities. Okay. So that's why sabi nga ni Dr. John Kerr of the Department of Cardiology at Boston Children's Hospital, so napawn out nila na yung mga batang may nagsasuffer ng hypoxemia or hypoxia, yung mga nagbabiolate baby, ang bilis pong makarecover pagka sila po ay na-injectionan po ng ano na to, okay? Na-injectionan po ng liquid oxygen, no? Sabi nga ni Dr. Kerr and the teams say that patients who are used with this solution may regain their normal blood oxygen levels within seconds. Within seconds. So yung po yung sinasabi, within seconds. Okay? Kaya hindi po ito basta lang po na kwento-kwentuhan lang po tayo, no? Mismo mga doktor, no? Na talagang sila po ay engaged po sa medical practice. And even Dr. James Daker, ito yung sinabi niya, increases the nitric oxide level in the body. And si Dr. Sheldon Handler, author of the oxygen breakthrough, says that ATP is the basic currency of life. Without it, we are literally dead. Siya po yung nagsalita ng bagay ng siya po yung siya po nagsabi niyan, no? Okay. And of course, kailangan po, no? When we talk about supplemental oxygen in a bottle, it's time to boost your power. More oxygen, more energy. See and feel the difference. Yan. Take supplemental oxygen drops daily, ang patak ng bayan para sa kaligtasan at kalusugan. Let's stop the spread of coronavirus. So, ako po yung nagpapasalamat sa inyo. Ito po yung lingkod. Nagsasabing thank you, to God be all the glory. We are going to restore your good health. No? Ako po ang inyong lingkod from Advanced Nature Science Corporation, Mr. Jose Lito Balin, Health Awareness Educator, and I'm practicing of sa larangan po ng naturopaths. Okay? Thank you so much and may the good Lord bless us. Amen.